Natin sa dalawa yan, sir, ano? Either at babawasan mo itong ano mo, itong container, or tataasan nyo yung Monday lang naman, sir, kami naglilinis dito. Ano? Monday lang. Oo, pero kahit na ano, huwag dito, sir. Kasi tahanan ng tao, sir. Kung hindi ho makapag-produce ng ID, magpo-produce ho sila ng printout. Ngayon, si printout nila, tatatakan nila yon na valid as temporary driver's license hanggat wala pa sila nabibigay na na ID card. Oh. Ito sabi mo, nawawala yung lisensya mo. Car wash. Oo, nakita mo. Kaya lang, ano, sakit dito. Occupied nila yung bangketa. Oh. Harang na harang talaga yung mga tao. Diyan dadaan. Ilang bumaba eh. Ewan ko, kukunin yung susi o hindi na babalik siguro. Kaya orasan na lang natin. Pag lumagpas ng 5 minuto, saka natin sila ito. Tinitikitan pa tayo, nakabangketa rin. Ay, nuhugasan din po sa bangketa yung mga sasakyan. Si Kuya, si Sir Ulit to. Eh, dati nating nataw eh, si Buding. Pagmamahal, purong pagmamahal. Galing tayo Mother Ignacia. At ito may nabuto tayo unattended na taxi. At ito may driver naman, alis na lang po yung SUV. Tapos may taxi pa ulit doon. Ito mga delivery van, wala mga driver. Ay, yung isa meron. Yung unattended, ay, nuhugasan din po sa bangketa yung mga sasakyan. Alright mga puro Scout Tuazon, may naabutan tayo dito, parang bagong hugas. Dito na yata ito inugasan sa bangketa. So ito dalawa po, isang yung tawag nga natin dyan N300, tas isang close van. Kasama na dito Sir Francisco. Sir Francisco, good morning sir. Saludo mga bossing ginawa TTMD. Pa tong ano, mukhang ginawa pang car wash. Oo, makita mo. Kaya lang, ano, sakit dito. Occupied nila yung bangketa. Oh. Harang na harang talaga yung mga tao. Diyan dadaan. So far, kamusta man yung clearing operation na kinakandak natin, sir? Ayun, nagkakandak tayo ng clearing operation against sa illegally park along Mabuhay Lanes. Nandito tayo ngayon sa kabaan nitong Scout Tuazon. Ito, naputan natin itong dalawang vehicles na pwede sanang ipasok dahil maluwag doon sa kanilang ano. Kaya lang, dito sila nag-decide na mag-park. Masakit doon, dito pa sila naghugas ng mga sasakyan nila. Kaya ito inuhuli natin ngayon. Alright. Kailan natin, kukunin ko yung driver's license kung meron. Thank you so much, Sir Francisco. Ayun, may driver's license naman po. Papatikit na lang si Bossing at hindi dito napapasok. Natin sa dalawa yan, sir, ano? Either at babawasan mo itong ano mo, itong container, or tataasan nyo yung Monday lang naman, sir, kami naglilinis dito. Ano? Monday lang. Oo, pero kahit na ano, huwag dito, sir. Kasi tahanan ng tao, sir. Nga po ito tapos na nga po. Pero ano, pinaliwanag ko na yung traffic violation natin, sir, ha? Titikitan lang kita, sir, pakiklaim mo lang, sir. Alright, yan mga puro, cooperating naman si Bossing, papatikit na lang po. At yun sa kabila, mukhang walang papatikit. Orasan natin. Siya lang ang kumuha ng susi na, boss? Parang oo,
isa lang po. Officer Mentera, good morning sir. Saludo mga bossing. At kasama na dito Officer Calebag. Officer Calebag, ano sitwasyon na dito bossing? Parang kanina may driver tayo na abutan, di ba po? Oo nga, may driver, kaya lang pag dating natin biglang bumaba eh. Ewan ko, kukunin yung susi o hindi na babalik siguro, kaya orasan na lang natin. Pag lumagpas ng 5 minuto, saka natin sila itowing. Thank you so much po, Officer Calebag. Saludo mga bossing PTMT, God bless po. So yeah mga puro, ito may driver kanina to, kaya lang pumasok daw. Kinuha yung license. Kaya mga puro, papatiit na lang din po. Dito po sa Quezon City, pag nahuli po tayo ay hindi confiscated ang driver's license. You can settle it for 10 days. At pwede yan online, GCash, Paymaya, and Land Bank. Pwede nyo pong bayaran yan, isettle. At ganyan dapat, pag nahuli po tayo, cooperate na agad. Dahil kaysa maurasan pa, mataw pa yung inyong sakyan. Kaya pinaka the best is huwag tayo mag-violate. Pag alam yung bangketa, huwag po natin parkingan. Lalo na katulad nito, mga nag-car wash pa yata sinabossing dito sa area. So, ayun doon mga puro, yung taxi naman, ayun, tinitikitan na ni Officer Pantaleon. At yung the rest of the team, nag-proceed na dito sa Scout Tuason. At hindi natin alam, baka may nataw doon. Or ayun, may tinitikitan pa doon na isang van na nasa bangketa rin po. Alright, tuloy lang po tayo. Ayan, DDMD, NMMDA, Officer Rance, Officer Mentera, Calebag, Francisco, Pantaleon, De Guzman, Santa Cruz, Batilio, Parama, Officer Alvario, Teaño, Valencia, sino ba? Yun, saludo mga boss. Isang triangle to. At syempre mga puro, gamit natin ang e-ticketing device. Kulit no? Mga puro kanina nabanggit ni Officer Francisco nga na may space din sa parking, kaya lang as per kay kuya na driver the way we see it at nakikita naman natin hindi talaga sa kakasa dahil mataas ito. So as per Officer Francisco, kumbaga hindi natin problema yon as a local government, di ba? Kumbaga Wala ko pa lisensya. kumbaga sila yung gusto nilang taasan yung sa parking space or babaan yung dito sa sasakyan para magkasa yung sakyan nila. So kailangan po talaga nasa tama lang po talaga tayo lagi. Alright, pag input po ng mga details yan sa e-ticketing device, tapos yung resibo, yung ina-explain lagi andun na sa resibo. How to settle it, saan babayaran, magkano, in even prices, and your violation, all of it nandun na. Kompleto na siya. Kaya yun yung kagandahan ng ticketing device. At the same time, pagka meron kang existing violation, unsettled violation, or even if you have fake driver's license, mag-a-appear dun sa e-ticketing device. Kaya nga yung ngayon, di ba, may mga hindi pa na-issue ng physical ID na driver's license, pinapayagan pa yung mga Xerox copy or yung mga soft copy as long as legit, tas may backup documents like resibo nung pag-renew ng lisensya. So kasi mga puro, meron po yung QR code. At the same time, kung e-ticketing device naman yung gagamitin, pagka in-input yung details doon, makikita na agad kung ano siya, active or expired yung kanyang driver's license. So yun ang kagandahan ng e-ticketing device. Alright, so yan na muna mga puro. At hindi pa natin alam kung saan yung next target area natin. Tuloy-tuloy lang po. Maraming tubig, magdasal, maging tayo araw-araw. Let's go guys, purong pagkamahal. Alright mga puro, mula dito sa Scout Tuason, actually dito lagi marami tayo naaabutan dyan na uhuli. Dito naabutan din natin to dito sa kantong-kanto, kaya tinitikita na po ni Officer Pantaleon. Ay si kuya, si Sir ulit to
yung dati nating nataw eh, si Bossing. Eh mga puro, naabutan na dito si Sir. Yun yung dating nataw natin. At ayan, tinikita na ni Officer Pantaleon. Good morning, Officer Pantaleon. God bless, Bossing. Saludo mga boss. Alright, and then yung tropa mga puro nag-proceed na. Diretso pa rin po Scott Quezon. Tapos sabay na tayo dito kay Bossing. At least si Bossing ticket na lang ngayon. Hindi na nataw. Ayun yung lagi natin sinasabi mga puro, mag-park ng ayos. Kasi yung nasa bangketa si Bossing, kung ginanon niya yung parallel sa loob, hindi siya natikitan. Kaya lagi natin paalala, mag-park sa tamang parkingan at mag-park ng ayos. Kasi minsan, tama naman yung parking space, kaya lang, lawit sa bangketa, inaabot na harangan. Lalo na katulad nung kay Bossing, haba ng sasakyan. Ay mga van, di ba? Dito mga puro, makikita nyo, nasa gutter na yung mga sasakyan. Kasi po yung sidewalk niya nasa loob. Kaya parking space po talaga yung side na yan na sagaday, no? Ayun yung sidewalk niyan, yung nasa gitna. So, okay po siya, okay. Pero pagdating dito po, yung sidewalk po dito nasa labas, nasa gutter. Ito mga puro, may nabutan tayo dito, isang pick-up na Duramax. Ano? May driver. Puro, ang problema na ito, yung pedestrian crosswalk, doon siya nakaparada. Tapos kakadaan lang ng team, pero sila hindi nagsialis. Kaya mga puro, pinaalis na lang natin at may mga driver naman sa driver seat. Mga puro, makikita nyo naman ano, pag merong driver, katulad yung kay kuya kanina na nagka-car-wash, wala kasi siya sa ano eh, wala siya sa driver seat. Nasa labas siya, unattended yung sasakyan sa madaling salita. So yun, may driver naman, pinaalis na natin. At may dinrap lang daw yata, hindi natin hindi na tayo bumaba eh. Alright, so diretso lang po tayo, Scott Quezon, corner Scout Gandia. Dito mga puro, may tinitikitan pa tayo, nakabangketa rin. Ayan, nabusuntihan nyo naman kasama natin dyan. And pagdating dito, corner Scout Lasgano. Ayan, may naka-hazard din. So paalisin lang din, pero in square lang. Lahat naman driver, pinaalis na lang. Pag unattended, yun yung tinitikita natin. Alright, diretso tayo doon mga puro. At nagkakahila na pala doon. Yun yung kay Bossing, may driver naman. Mukhang may kinuwala sa kabilang side. Kaya kasama na dito sa Alvario, Valencia and Parama. Quezon, corner Lozano. Alright, pagdating dito sa area, ito good job itong Max na to. Dati may natutuw tayo dyan, pero ngayon okay na. Ano na siya, natuto na. Ito may nakikita po tayo, isang sedan. Hindi ho makapag-produce ng ID, magpo-produce ho sila ng printout. Ngayon, si printout nila, tatatakan nila yon na valid as temporary driver's license hanggat wala pa sila nang bibigay na na ID card. Oh. Ito sabi mo, nawawala yung lisensya mo. Hinahanapan kita na affidavit of loss. Saan affidavit of loss mo? Oh. Sabihin nga sir, wala ka pang interest, kasi kasuhin yung lisensya na nawala sa'yo. Ito na lang. Mama na lang po tayo muna. Tapos, yun na lang po sa office, paliwanag nyo po yung sa inyo. Kasi para hindi po tayo nagdi-discussion sa kalsada. Tensya na po sir ha.
Nahabol ka nga po. Problema nga ho, wala akong ma-present na driver's license sa akin. Sunod na lang po ako para hindi naiangat. Oo nga po, sa taas lang po kayo para mas safe po. Neutral nyo lang boss ha. Alright, mga puro, hindi natin alam kung ano yung nangyari dito. May sitwasyon tayo dito. Ayun, kasama natin, Officer Arugay. Officer Arugay, good morning sir. Good Saludo morning, mga boss. bossing DTMD. Boss, anong sitwasyon natin dito, bossing? Ito si Sir, hinahanapan natin siya. Nabutan natin siya na naka-illegal park, then nakatungtong pa siya sa may pedestrian lane. Ayun, wala naman, lumabas naman siya less than 5 minutes. Problema, hinihingi ko yung license niya para matikitan. May handbrake lang, handbrake. Para matikitan na lang. Ang problema, wala siyang license. May pinapakita siya sa akin na portal galing LTO. Sabi niya, nawawala yung lisensya niya. Sabi ko, sige sir, accept natin yan, pero kailangan meron kang affidavit of loss. Kung kailan ba nawala yan, wala pa rin siya may present. So, wala siyang interest para sikasuhin yung license niya. In Baka case of, mangyari every time, ganun lang gagawin oo, natin na in case of emergency, paano, hahanapin niya pa yung sa portal yung license niya lagi. Yeah. Kung sinasabi niya, wala daw may present ang LTO na ID, yeah. plastic ID ngayon. Pero ang LTO gumagawa naman ng paraan para makapag-produce ng temporary license. Ipiprint nila yon, din tataka nila na valid as temporary license hanggat wala pang ID. And also may resibo yun, di ba boss? Meron. Officer Arugay, thank you so much sir. Klaro. So ayan mga puro, na-explain na po yung parang sitwasyon nandito is ang ano ni bossing is nawawala yung lisensya niya. So ang hinahanap nga natin is affidavit of loss dahil kasi kung inaasikaso ni bossing nga yung kanyang lisensya na para maayos nawala kasi delikado rin po kasi pwede gamitin ng iba yung lisensya niya eh. Kaya importante pag mga ganong important na documents, lalo na driver's license, lahat ng details niya nandyan, kailangan dapat pinafile agad ng affidavit of loss para para sa system ng LTO naka-alarma yung lisensya niya na nawala, na in case na may gumamit nun, di ba? Yun yung point. Pero yung e-portal, tulad yan sabi ni Officer Arugay, accept naman yun kasi pwede naman yun yung sa e-portal kasi may QR code yun. Kaya lang ang kasi ni bossing nawawala. Yun ang initial na response niya nung inihingan siya ng lisensya. So kailangan pakita siya ng affidavit of loss na inaasikaso niya yung pagkawala niya ng driver's license. Alright, eto mga puro, diretso po ito, Tumana Marikina. So, ito na po yung sakyan. Ang nagmamaneho na po niya, nagmamaneho yung towing personnel. At pwede na po sumama si bossing dyan para pagdating sa Tumana, pwede niya i-settle. Mailabas na rin po agad yung sasakyan. Sayang lang kasi wala pang 5 minutes si bossing na lumabas naman. Kaya lang, titikitan na lang sana. Pero yun nga po, walang matitikitan. Kaya po, ito, tinog po yung kanyang sakyan. Alright, tuloy lang po tayo. Again, saludo mga bossing, Officer De La Rama, Officer Alvario, Officer Francisco. Good morning mga boss. Officer Santa Cruz, Pantaleon, Salazar, Arugay, Tandingan, De Guzman, doon sina Officer Rance, and sino pa ba? Parama. Alright, tuloy lang po tayo guys. Let's go guys, puro magaman.
maya mga puro. At diretso na po ito, Tumana Marikina. Tuloy lang po tayo. Hindi ko lang alam kung may tow truck pa tayong kasama. Or else, kung wala na, dito na matatapos tong operation natin. Officer Barrio, good morning sir. Saludo mga boss. Let's go guys. Puro pagmamahal. Bibig shoutout lang Telesim Philippines. Grabe, sobrang solid nito mga puro. Ito lagi natin kasama sa mga operations, sa mga vlogs natin. Tatanggalin nyo, twist nyo lang yan to the left. Tapos ayun na, pwede mo ng handheld camera na siya. Tapos, ang ganda. Diba? Hindi ka mukhang ano, yung parang may nakasabit sa'yo na weird. Ganda. Ganda ng kulay. Pogi pa rin. LC number 1. Let's go. Purong pagmamahal. Maraming salamat sa'yo. Walang papapaw. So thank you so much sa walang sawang support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.